po is may ilaw pala doon sa kwarto. So parang it seemed like a matter of choice when they conducted the press conferences in the dark. So mukhang sila po yung pumili na patayin po yung ilaw doon sa press con. Puro tao ng OVP ang nakalapit. Noon nga pong nakakarinig tayo ng, although hindi pa natin confirm nung umpisa, na nahihirapan daw huminga si Atty. Lopez. So ang mga tao ho doon, tao ng OVP at hindi po yung security natin. Po sigurong dahilan para matakot sila na papasukin sila ng mga sarili nilang tao doon po sa loob ng kwarto. Oh, ma'am, good evening. Ayan. Pwede po tayo magbukas ng ilaw? Nakakalmado po nung sitwasyon. Nagtanong pa nga po si ma'am, baka po gusto niyong mag-robe. So, ibig sabihin po, iniisip pa po nung nag-deliver ng order, yung sitwasyon ba, kung kailangan niya magtakip, kung nakapajamas nga po talaga siya, Mr. Chair. So, nung pumasok na sila sa loob, nandun po yata yung pag-surrender nung cellphone. Po, inabot po ni Yusek Lopez doon po sa personnel, tapos inabot niya pa doon sa staff. Kita natin, wala namang escalation po, hindi ninakaw, it wasn't forcibly taken from them. The fact that they were able to stage a full-blown press conference all throughout that time, they seem to have access to devices, either laptops or cellphone. Nandun na yung ambulansya, pero si Yusek Lopez nagpe-press con. So parang kung merong immediate medical emergency, siguro she wouldn't be in the state to actually conduct a press conference. Ambulansya po ng Diliman doctors yung dumating. And wala naman sanang problemang makapasok yon. First, kung talagang confirm na merong medical emergency. But then again, vehicle ho yun na hindi organic sa House of Representatives. So it has to be approved by the Secretary General. Hindi pa po namin alam dahil wala ho tayong tao doon sa kwarto ni Atty. Lopez kung talagang legit yung nararamdaman, yung reklamo. So, at nung makumpirma nga ho natin na meron talagang medical emergency, yung doktor po ang pinapasok natin. Yung doktor na nasa loob ng ambulansya para ho ma-check si Atty. Lopez. So, Mr. Chair, base po sa sinasabi ni Saa, tumawag sila ng ambulansya ng 1:00 ng madaling araw kahit walang medical emergency. So, 2:30 na po ng madaling araw nung nagkaroon ng tunay na request para po, dahil meron na daw pong sinasabing medical emergency. In fact, hindi po tayo nagkulang doon. No? May medical team naka-standby doon. Morning, noontime, and afternoon, late afternoon, mini-measure yung vitals niya. But there was a point in time, ayaw niya nang magpa-measure. Gusto niya daw, doktor niya. Magandang gabi sa inyo mga kabalitaan. Panoorin ang highlights ng latest government officials accountability public hearing. He set the record straight. After Atty. Lopez was taken into custody by our Sergeant at Arms, madami po tayong in-extend na concession sa kanya at sa Vice Presidente. Humingi sila ng extension sa visiting hours kay Atty. Lopez. Pinagbigyan po natin. Kahit lagpas alas 7 ng gabi, dumating ang Vice Presidente noong Huwebes. Hinayaan po natin bumisita kahit hindi na visiting hours. Noong sinabi nila na may medical concern raw si Atty. Lopez, pinatingnan po natin ito kaagad sa medical director ng Kongreso para ma-ensure na physically stable si Atty. Lopez. Today po sa hearing na ito, ni-request ko rin po ang Sergeant at Arms, retired PM General Taas, to be present and report on what really transpired sa transfer kay Atty. Lopez. Mga pinakamabigat na paratang ni Yusek Lopez doon po sa kanyang press conference ay yung pakiramdam niya po ay merong banta sa kanyang buhay. And the last quote po is, "And they bring 10 people to serve you in the middle of the night in my pajamas. This is a threat to my life
it's not harassment. So I would like to dissect the events of that evening para po malinawan tayo bakit kaya nasabi po yon ni Yusek Lopez. So she asserted several times that many people, quote, barged into her detention room at around midnight to serve the transfer order. So I have a few questions po, Saa. First is, what is the protocol for serving a transfer order? Ang protocol po natin is actually nakuha kong mga question is ano yung oras, meron po bang tinakdang oras para i-implement po yung ano, andun yung mga nakuha ko na nakarating sa akin ng mga text na questioning yung protocol. At ang sinabi ko nga po is wala hong specific na protocol as to the time. Every time po na merong order ang komite, ay mabilis po nating pinatutupad. Of course, consistent po doon sa kompleto yung aming logistics. Diyan po yung tao at ready po yung lugar na paglalagyan. Yun naman pong kung gaano karaming tao, common sense naman po yun. Ang mahigpit lang po nating sinisiguro ay yung safety and security nung detainee. From the time we serve until the time we effectively transferred her or them to the destination. Spread too thinly na po ang LSB dahil nga po sa presensya ng ating pangalawang Pangulo. 5 lang po ang miyembro ng team na yon na magse-serve. Meron po tayong team na in charge ng convoy. Meron po tayong team na in charge ng crowd control kung sakali nga pong magkakaroon ng komosyon. At meron din po tayong team ng magsisecure dun sa magdadala na lugar na nagko-communicate directly. Ilang tao po yung pumasok doon po sa kwarto? Ilan po yung pumunta doon sa detention room para po i-serve yung transfer order? Siniguro na dokumentado yung amin pong pag-serve at meron po kaming, aside from yung existing natin na CCTV, meron po kaming backup na videographer para nga po ipakita talaga kung ano mangyari. At kung makikita nyo po, our CCTV and the videos will bear us out na 4 lang ho yung taong pumasok at 3 ang babae at nasa likod ho yung isang abogado na lalaki. So 4 lamang po. And if you will, andyan po si ating... ito po nakita nyo ngayon, Mr. Chairman, is galing po sa ating CCTV. Meron pa po tayong pumasok sa loob na at makikita nga po doon na kausap na nung nag-serve na 3 babae, si Attorney Lopez. So, meron pa po kung available. If I may, tama po ba yung nakita ko? So, nung pumasok po, nakita natin napakakalmado kasi po ang description po ni Attorney Lopez, ni Yusek Zulaika, doon po sa kanyang press con, ganun yung motion niya when she was talking about how they knocked. So mukha pong kitang-kita dun sa pinakaunang video, napaka-gentle nga po nung pag-knock nung LSB personnel. So siguro po, yun po yung una. Second po, in terms of using the word barge, that did not seem to me like barging in. Kasi po, nung binuksan po yung pinto, konti-konti pa nga pong sumilip yung pong LSB personnel, Mr. Chair. The third thing that I spotted po is may ilaw pala doon sa kwarto. So parang it seemed like a matter of choice when they conducted the press conferences in the dark. So mukhang sila po yung pumili na patayin po yung ilaw doon sa press con. Pang-apat po na gusto kong i-highlight doon sa video, kung bibilangin ko po, Mr. Chair, and I'd like to request for SAA's confirmation on this, there seem to be 4 people. The lady in green, which seemed to me, siya po yung may hawak nung transfer order. The lady in the green jacket. Pangalawa po ay yung uniformed personnel na babae. Pangatlo po, parang may lalaki po doon sa bandang kanan. Ayan po, napapasok din po. At yung pang-apat po ay yung cameraman. Grabe, super init talaga dito sa studio. Mabuti na lang, lagi kong kasama ang BFF ko. Sweet Night Fragrance. Amoy pang mayaman siya, pero napaka-portable ng price, 99 pesos lang. And halos bumibinta ito ng 1.4 million sa TikTok shop. And magiging komportable ang araw nyo. Kahit haggard na kayo, magiging fresh all the time kayo dahil dito.
Kasi ako kahit haggard na ako, tingnan nyo naman sobrang init na. Pero i-spray ko lang to, magiging okay na ako. And also recommended lahat ng mga influencers. Click nyo lang ang order link below. So siguro po walang punto na humigit po sa 4 na tao yung nasa sa loob ng kwarto. So siguro po, Mr. Chair, iyan po napakakalmado po nung sitwasyon. Parang wala naman pong altercation, walang confrontational conversations whatsoever. So yun lang po siguro, Mr. Chair. Just wanted to highlight that na mukhang wala pong barging in, wala pong confrontation na naganap, Mr. Chair. Na Pumayag nga siya na makarating, magpadala sa detention center, maayos din doon mangyayari sana yon. So, tama po yun. Wala na hong sumunod na insidente na nag-serve ng, at dumami yung mga tao. In fact, yung second time po na sinubukan naming i-serve, yung transfer order, is nasa labas na po ng bintana at hindi na kami pinapasok. Pero still, binasahan pa rin ho natin at ayaw pa rin ho nilang sumunod. Puro tao ho ng OVP ang nakalapit. Noon nga pong nakakarinig tayo ng, although hindi pa natin confirm nung umpisa, na nahihirapan daw huminga si Atty. Lopez. So ang mga tao ho doon, tao ho ng OVP at hindi po yung security natin. po sigurong dahilan para matakot sila na papasukin sila ng mga sarili nilang tao doon po sa loob ng kwarto. Mukha naman pong napakamalumanay ng boses. Pero para po, in the interest of time, Mr. Chair, sige po. Po, ma'am. Good evening. Ayan. Pwede po tayo magbukas ng ilaw? Si ma'am po. Kailangan pa ni ma'am mag-robe or what? Ma'am, good evening po. Nakakalmado po nung sitwasyon. Nagtanong pa nga po si ma'am, baka po gusto niyong mag-robe. So, ibig sabihin po, iniisip pa po nung nag-deliver ng order, yung sitwasyon ba, kung kailangan niya magtakip, kung nakapajamas nga po talaga siya, Mr. Chair. So, nung pumasok na sila sa loob, nandun po yata yung pag-surrender nung cellphone. Kasi naalala ko po, yun po yung isa sa mga naging issue no, dito po sa sitwasyon na yon, ninakaw daw, forcibly taken yung kanilang mga cellphone. Kaya, dito po, Mr. Chair, siguro ang napansin ko po, 2 po yung cellphone dito. Assuming po, yung isa po kay Yusek Lopez, siguro po yung isa, dun po sa staff. Pero yun nga po, inabot po ni Yusek Lopez doon po sa personnel, tapos inabot niya pa doon sa staff para i-off or kung ano man. So siguro po dito rin po makikita natin, wala namang escalation po, hindi ninakaw, it wasn't forcibly taken from them. Si Yusek Lopez ang nagsabi doon po sa press conference niya, ang sabi niya, they demanded to get our phone. We don't have a phone. That's why we're calling from this laptop, like the Viber. We're calling the lawyer from here. I don't have a phone to contact anyone. Siguro po lahat naman tayo alam na kapag may Viber ka, may contact ka sa labas. It's as good as having your phone with you. Kasi nandun na rin naman na po yung Viber, yung contacts mo. So, siguro po hindi po totoo na wala silang abilidad na kumontak sa labas. At saka siguro, Mr. Chair, the fact that they were able to stage a full-blown press conference all throughout that time, ibig sabihin po, wala silang restrictions in terms of communicating outside. So siguro po, Mr. Chair, pakita lang po natin very quickly. So in terms of the cellphone issue, I hope this puts this to rest, Mr. Chair. They seem to have access to devices, either laptops or cellphones. Siguro po bukod dun sa 2 na tinurn over nila, meron pa silang ibang cellphone. At saka, Mr. Chair, baka pwede ko po tanungin kay Saa, nung nagkaroon po ba ng medical emergency? Kasi nakita ko po na may isang video po na medyo nagagalit po ang ating Vice Presidente na ibalik nyo yung cellphone na ninakaw nyo. Binalik po ba noong personal natin yung mga cellphone, Mr. Chair? Your Honor, that's actually, nagtataka ho ako. Nasa taas ho ako ng second floor ng LSB.
observing ho yung nangyayari sa baba. At narinig ko nga ho yung nagnanakaw. Kaya nanakaw yung cellphone. Ako ay natataka kung paano nanakaw dahil kasama ho sa planning namin yon. Tinanggal lang sa possession nila at itilagay din sa lamesa. Andun, naiwan ho dun sa loob ng selda yung cellphone. So, hindi po nawala yung, wala pong nakuha na cellphone, wala pong nawawalang cellphone. Mr. Chair, another allegation that they keep on throwing is the denial of a counsel of their choice. So, siguro po, Mr. Chair, gusto ko lang pong linawin. Kasi po, doon po sa timeline, doon po sa report ni Saa sa atin, dumating daw po yung abogado nila ng 12:25 ng madaling araw. Sa press con din naman po, mismo si Yusek Lopez ang nagsabi na bukod daw po sa kay Vice President na lawyer niya, na tumayong lawyer niya na nasa loob ng kwarto, meron din daw po siyang private lawyer sa labas. So, doon po, base po doon, parang wala naman pong ganon na denial ng counsel of their choice. So, siguro, Mr. Chair, if we may ask the SAA, was there any attempt on the part of the LSB, of our security in the House, to prevent their lawyers from coming in? Sure. Please take note that we implemented the serving of the transfer order at 11:35 in the evening. In about, give or take perhaps a few minutes, that they have to call their lawyer and eventually the lawyer to travel and enter the Batasan, 12:25. I'm sorry, Mr. Chairman. Access to his client. Yung issue po ng medical access at saka yung ambulansya po. Kasi isa po sa mga sinasabi nila na parang naghihinalo na daw yung tao, nagsastruggle na, higit 2 oras daw pinaghintay ko, no? Bago po bigyan ng ambulansya, bago bigyan ng access sa doktor. So siguro, Mr. Chair, in the press conference, they kept on flashing that little thumbnail wherein there was an ambulance waiting outside of our south gate. And allegedly, they were saying that the House was refusing entry. Nandun na yung ambulansya, pero si Yusek Lopez nagpe-press con. So parang kung merong immediate medical emergency, siguro she wouldn't be in the state to actually conduct a press conference. Ambulansya po ng Diliman doctors yung dumating. And wala naman ho sanang problemang makapasok yon. First, kung talagang confirm na merong medical emergency. But then again, vehicle ho yun na hindi organic sa House of Representatives. So, it has to be approved by the Secretary General, yung access po nun. Hindi pa po namin alam dahil wala ho tayong tao doon sa kwarto ni Atty. Lopez kung talagang legit yung nararamdaman, yung reklamo. So, in touch naman ho tayo through the protocol officers. At nung makumpirma nga ho natin na meron talagang medical emergency at hinintay po natin yung approval ni SecGen sa entry nung ambulansya nila, which is a requirement on my part dahil nakatali ho yung kamay ko. Yung doktor po ang pinapasok natin, yung doktor na nasa loob ng ambulansya para ho ma-check si Atty. Lopez. And at the same time, we requested the Philippine National Police na magpadala ng ambulansya, which I know is about 15 to 20 minutes. Bakit po ma'am yung ambulansya ng Philippine National Police? Kailangan po siyang ilabas, I'm sure, kung talaga ho merong medical emergency. And pagka ho ambulansya ng Philippine National Police, wala na hong problema ang Sergeant at Arms na i-secure pa yung motorcade. Dahil wala na po akong tao ma'am na kaya ko pang mag-secure doon sa may sakit na paghatid sa kanya sa ospital. Yun lang po yung dahilan. At nakita niyo naman po, mukhang tama naman po yung mga naging desisyon namin at wala naman pong malubhang nangyari kay Atty. Lopez. So, Mr. Chair, base po sa sinasabi ni Saa, tumawag sila ng ambulansya ng 1:00 ng madaling araw kahit walang medical emergency. 30 na po ng madaling araw nung nagkaroon ng tunay na request para po dahil meron na daw pong sinasabing medical emergency. At sinasabi nga din po ni Saa na nung nagkaroon na ng tunay na medical emergency at nag-request po sila ng ambulansya, within 15 to 20 minutes po, dumating po yung ambulansya. So, Mr. Chair, just wanted to ask,
and SecGen. So wala pong kahit anong level na nag-deny o nag-delay po tayo ng medical treatment kay Yusek Lopez. Wala po, kaya nga ako yung pinakahuling order ko po ay ilipat talaga sa veterans. Kasi po St. Luke's is a private hospital, sa veterans sa government facility. So medyo may link tayo with them, no? Kung ano man sabihin ng mga doktor doon, at least from the government point of view. Kaya po finally, in-order ko na nung tanghali, ilipat na siya from St. Luke's para makita talaga natin yung real medical condition niya. Were there any measures on the part of the House to ensure her medical well-being? Meron po bang check-ups from time to time? Kasi sinasabi niya po ng press conference, they know I'm sick, they know I'm sick. So siguro po, tanongin lang po natin doon po sa 3 araw bago po nangyari yung insidente na to, meron po ba tayong pinapadala ng mga doktor? Pinapacheck up po ba natin si Yusek Lopez? Mr. Chairman, in fact, hindi po tayo nagkulang doon. No? May medical team naka-standby doon. Morning, noontime, and afternoon, late afternoon, minimeasure yung vitals niya. But there was a point in time, ayaw niya nang magpa-measure. Gusto niya daw, doktor niya. So, yun po yung naging problema natin eh. Pero as far as we're concerned, hindi po tayo nagkulang. Pirming nandun po may medical team, minomonitor yun. And this applies to all detainees, hindi lang po sa kanya. Lahat po ng detainees dito sa custodial center, meron pong medical team, minimeasure yung vital sila. Blood pressure, yung heartbeat, mga ganyan. Yung mga simple test lang po. Kaya lang, pag meron pong kondisyon na hindi ma-measure nung equipment natin at nung doktor, nire-recommend po ng medical team na dalhin sa hospital for further test. Siguro po napakabigat po kasi nung padatang na ibinato ni Yusek Lopez na naramdaman niya po na parang may pagbabanta sa kanyang buhay. Hinaras siya, trineten po siya. So,